Pagpalang umaga po sa lahat. Purihin po ating Panginoon. Salamat sa biyaya, sa habag, sa dakilang pag-ibig ng Panginoon po sa ating lahat. Ang ating pong morning devotion po ay magmumula po dito sa bansang Taiwan, sa Door of Faith, Kaohsiung, sa pangunguna po ng ating Pastora Never Masaredo. Purihin po ating Panginoon. Salamat sa Diyos sa umagang ito na ginising po tayo na may bagong pag-asa, bagong pagkakataon, bagong lakas, at sa Kanya pong pag-ibig tayo po ay pinag-isa po ng ating Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa Diyos. Tayo po ay magpumpisa muna po sa pagpapasalamat po sa ating Panginoon. Awitan po natin ang ating Panginoon. Give thanks. Hallelujah. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Hallelujah. Give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Hallelujah. Give thanks. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what
the Lord has done for us. Hallelujah. Give thanks. Mula po sa umpisa, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks, hallelujah, because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Salamat po, Diyos. Pinupuri po namin kayo, pinapasalamatan, itinataas po namin ang iyong dakilang pangalan. Kayo pong dapat parangalan, O Diyos. Salamat po sa inyong bugtong na anak na ibinigay po sa amin bilang amin pong Panginoon, tagapagligtas sa aming pong buhay. Nagpapasalamat po kami, Ama, dahil sa biyayang ito namin natanggap. Hallelujah. Sa aming pong mga kasalanan ay tinubos niyo po kami sa pamamagitan ng inyong pong bugtong na anak. Salamat po, Diyos. Kaya walang hanggang pasasalamat ang aming pong binabalik sa inyo. Hallelujah. Salamat po, Diyos, at sa aming pong pag-aaral ng inyong salita. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na yung bawat salita niyo po, O Diyos, ay maging inspirasyon namin, at ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na tumulong sa amin upang maunawaan namin ang inyong pong mga salita na nagbibigay sa amin, O Diyos, ng pag-asa. Nagbibigay sa amin, O Diyos, ng kagalakan na para sa paghihintay namin sa inyo, Panginoon. Hallelujah. May pag-asa kami dahil sa inyo pong mga salita. Salamat po, Diyos, sa inyo po lahat na papuri, parangal, pagdakil at pagsamba. In Jesus' name, Amen. Purin po ang Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa Diyos sa umagang ito. Muli po ang gawain po natin po ay nagmumula po dito po sa Dorofate, Taiwan, Kaohsiung, sa pangunguna po ng ating Pastora Never Masaredo. Purin po ating Panginoon. Tayo po ay mag-uumpisa na po sa ating pong morning devotion. At buksan po natin itong Biblia sa aklat po ng Mateo, chapter 4, verse 4. Sa aklat po ng Mateo, chapter 4, verse 4. Sabi po dito, sa aking pong salin na babasahin, SND version, pero sumagot si Jesus, sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nababuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Diyos. At tunay nga po na
hindi lang po tayo nabubuhay sa physical na pagkain, no? Kasi meron din po tayong spiritual life. At ang physical na pagkain po ay maaring gutumin tayo, no? Tapos kakain lang tayo, gugutom, kakain. No? So magang ito, mas unahin po natin pakainin ng ating spiritual life, no? Kumbaga, pagka tayo po ay gumigising, hinahanap po natin ang breakfast, no? Almusal, no? Ngayon po ay dapat natin pong mas unahin ang spiritual na pagpapakain, no? Bago po tayo pagpakain po sa ating pong physical na katawan. Purihin po ang Panginoon. At yung binasa po natin po ay, kung babasahin po natin sa pina-text po nito, ay ito po yung nagpasting ang Panginoon ng 40 days and 40 nights. At sa kanya pong pagpapasting ay tinukso po siya ng diablo, no? Ang sinabi po ng diablo dito, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito, no? Ang Panginoon mismo po ang nag-example po na siya mismo na 40 days and 40 nights po siyang hindi kumain, no? Pinakain niya ang kanya pong spiritual life nung nagpasting siya, nakipag-usap siya sa ating Diyos Ama. At pagkatapos doon, yung diablo naman ay tinukso siya. Na dahil gutom ng Panginoon, kasi galing siya sa pagpapasting, ito namang kaaway po, ang diablo naman po ay agad-agad po na tinukso siya. Pero dahil ina-acknowledge ng Panginoon ang Diyos sa kanyang buhay, dahil kakapagpasting na po niya, puspos siya po ng salita ng Diyos at banal na Espiritu. Kaya laging sagot ng Panginoon, no, nung pagtukso ng kaaway sa kanya, kung babasahin po natin sa patuloy sa buong chapter na ito, na laging in-acknowledge ng Panginoong Yesus, yung Ama, lagi niyang sinasabi sa salita ng Diyos, ganito, sinasabi sa kasulatan, ganito ang sinasabi ng Diyos, no? Dahil ang Panginoon po ay punong-puno ng salita ng Diyos at ng pagsama ng banal na Espiritu, hindi po siya agad-agad, hindi po siya basta-basta natutukso ng kaaway. Kahit po ating Panginoong Yesus po ay nasa katawang tao, no? Katulad natin, nagkatawang tao po ang Panginoon sa Kristo, no? Bilang pagtutulad sa Kanya. Siya po ating pong example. Amin po. No, salamat po sa Panginoon. At punta nga po tayo sa John chapter 6 verse 25 to 27 po. Sa John chapter 6 verses 25 to 27. Ganito po ang sinasabi. Pagdating ng mga tao sa Capernaum, nakita nila si Jesus at tinanong, "Guro, kailan pa kayo dumating dito?" Sumagot si Jesus sa kanila, "Ang totoo, hinahanap niyo ako, hindi dahil sa mga nakita niyo himala, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag kayong magtrabaho para lang sa pagkaing nasisira, kundi para sa pagkaing hindi nasisira at nakakapagbigay ng buhay na walang hanggan. Ako na anak ng Diyos ang siyang magbibigay sa inyo ng pagkain ito, dahil ako ang binigyan ng Ama ng kapangyarihang magbigay nito." Amen po. Itong binasa po natin na mga talata ay, kung babasahin po natin sa pinaka-headings, no? Pinakain po ng Panginoon ang 5,000 katao sa pamamagitan lamang po ng 5 tinapay at 2 isda. At nung tagpo na ang Panginoong Yesus po ay umaalis, yung mga tao hinahanap ang Panginoon.
Tapos sinabi ng Panginoon, hinahanap nyo ako dahil sa pagkain, dahil nabusog kayo. Dahil nabusog kayo sa pagkain, hindi naman nyo ako hinahanap dahil yung magkaroon ng relasyon sa Kanya, o kaya lumalim sa salita ng Diyos. Kasi ang Panginoon po, gumagawa po siya ng himala po, nagpapakain siya, pero nagtuturo po siya ng salita ng Diyos, tinuturo niya sa mga taong salita ng Diyos, Hindi lang po ang physical na pinapakain ng Panginoon, kundi maging ang importante yung spiritual life, ang spiritual na pagkain sa mga tao. Pero ang mga tao dito sa tagpong ito, yung 5,000 katao, nung naghahanap sa Panginoon, malungkot ito na sitwasyon na ang kanila pong hinahanap sa Panginoon ay pagkain lamang, pagkain lamang na napapanis, magugutom ka. Hindi nila una hinahanap yung nagbibigay ng buhay. Una nilang binigay hinahanap yung pagkain lamang sa pisikal na hindi naman makakapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Mamaya po babasahin po natin yung sinasabi ko po, na buhay ang bibigay ng buhay na walang hanggan. Amen po. Sabi po dito sa dito lang po tayo sa John chapter 6 verse 30 hanggang sa sumusunod po. Sabi po dito ay nagtanong ang mga tao, anong himala po ang maipapakita ninyo para manampalataya kami sa inyo? Ang ating mga ninuno ay kumain ng mana nung nasa ilang sila, sapagkat ayon sa kasulatan, binigyan sila ni Moses ng tinapay na mula sa langit. Sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo, hindi si Moses ang nagbigay sa mga ninuno ninyo ng tinapay na mula sa langit, kundi ang aking Ama, siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay mula sa langit. Sapagkat ang tinapay na ibinibigay ng Diyos ay walang iba kundi siya na bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa mga tao sa mundo. Sinabi ng mga tao, palagi niyo po kaming bigyan ng sinasabi niyong tinapay. Sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang tinapay na nagbibigay buhay, ang sinumang lumalapit at sumasampalataya sa akin ay hindi na magugutom o mauuhaw kailanman. Amen po. Sinabi po ng Panginoong Jesus sa yung mga taong yung naghahanap po ng kasagutan, kasi nung time po ni Moses po ay lagi nilang sinasabi yung nagbigay doon ng pagkain sa kanila si Moses, pero ang katotohanan nun, yung Diyos ang nagbigay ng pagkain sa kanila, yung Diyos na nagligtas sa kanila at nagpakain sa kanila. Una kasing iniligtas ng Panginoon, hindi po yung physical natin na pangatawan, kundi yung kaluluwa natin po. Sinabi ng Panginoon Jesus dito sa ating buong binasa, dahil ang oras po natin po ay sadlit lamang po, ay sabi ng Panginoon Jesus dito, I am the bread of life. Siya ang tinapay na nagbibigay buhay. Hindi po ito physical na tinapay o pagkain. Siya mismo ang nagbibigay ng buhay. Nagbibigay buhay na hindi kayang ibigay ng pagkain. Ang pagkain po, kailangan natin kumain po ng mga pagkain. Kailangan natin i-feed ang ating pong pangangatawan para ma-sustain o ma-feed natin o mapalakas din itong physical na katawan. Pero mas kailangan po natin, napaka-importante ito na pakainin din po natin ang ating pong spiritual po na pamumuhay. Na sinabi po ng Panginoong Jesus dito,
I am the bread of life. At alam natin po na ang Panginoon po ay pinanganak po sa Bethlehem. No? Ang ibig sabihin po kasi ng Bethlehem ay the house of bread. Ang Panginoon, siya po ay tinapay ng buhay, nagbibigay buhay. Tapos pinanganak po siya, nung siya po ay nagkatawang tao, pinanganak po siya sa house of bread, sa Bethlehem. No? Purihin po ang Panginoon. Sabi po tuloy po tayo, sa 34, sinabi ng mga tao, palagi niyo po kaming bigyan ng sinasabi niyo, tinapay. Sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang tinapay na nagbibigay buhay at ang sinumang lumalapit at sumasampalataya sa akin ay hindi na magugutom o mauuhaw kailanman. 36 po tayo. Ngunit gaya na sinasabi ko sa inyo, ayaw ninyong manampalataya sa akin kahit nakita na ninyo ang mga himalang ginawa ko. Ang lahat ng taong ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin at hindi ko itataboy ang mga lumalapit sa akin, sapagkat naparito ako mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban ng aking Amang nagsugo sa akin. At ito ang kalooban na nagsugo sa akin, na huwag kong pabayaan mawala ang kahit sa isang mga ibinigay niya sa akin. Sa halip ay bubuhayin ko silang muli sa huling araw, sapagkat kalooban ng aking Ama na ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at bubuhayin ko sila muli sa huling araw. Amen po. Kung babalik po tayo dun sa Matthew 4, no? Ang kaaway po ay tinutokso ang Panginoon na gawing bato ang tinapay, no? Laging tukso at offer ng kaaway po sa atin, no? Nagsasuggest kasi ang kaaway ng akala parang tama, no? Pero mali pala, no? Parang tama lang siya mag-suggest, no? Kasi sinabi niya sa Panginoon, di ba anak ka ng Diyos? Sige, gawin mo tinapay yung bato. Pero dahil ang Panginoong Hesus po natin po ay sumusunod sa kalooban ng Ama, hindi niya sinunod yung sinasabi ng dyablo. No? Kasi ang tukso at ino-offer ng kaaway ay temporary lang po. Pang dito lang po sa lupa at hindi tatagal at ikapapahamak ng mga tao. Pero kapag doon po tayo sumunod sa salita ng Diyos na makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Binasa po natin kanina po na ang Panginoong Hesus po ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang offer ng Panginoon po sa atin ay buhay na walang hanggan. Kung tayo po ay lalapit sa Kanya, makikipagrelasyon sa Kanya. Kasi sinasabi dito, kung sumasampalataya ka at lalapit ka sa Diyos, kailangan lumapit po tayo doon sa nagbibigay buhay. Alam natin po na ang buhay po natin ay sa Kanya po nagbumula. No? Sa Kanya nagbumula, siya pang magbibigay sa atin po ng eternal life. No? Amen po. Ang Panginoon, ang tao po ay nagkaroon lamang ng kamatayan dahil sa hindi paglabag sa utos ng Panginoon. No? Kasi nag-utos ang Panginoon kay Adan at kay Eva na huwag kainin yung bunga ng punong iyon, no? Yung nagbibigay ng kaalaman, no? Karunungan. Kaya nung nangyari na hindi sila sumunod at kinain ni Eva, ay nagkaroon na po ng kamatayan ng tao. Ngayon naman po, itong tagpong ito, ang Panginoon naman po itinukso ng dyablo, ang ginawa ng Panginoong Hesus ay sinasabi ng Diyos sa kanyang kasulatan. Ginamit na po niya ang salita ng Diyos. Yung kay Adan at kay Eva,
ay hindi nila ginamit yung salita ng ginamit nilang salita ng utos ng Panginoon, pero hindi nila ito pinanghawakan, no? Hindi sila nag-commit ng sinabi ng Panginoon sa kanila na huwag gawin yon, no? Amen po. At yung tinapay na nagbibigay buhay, nabalik po tayo dun sa Panginoon Jesus, yung the bread of life ay nagkatawang tao po, no? Nagkatawang tao siya at nakasama po ng mga apostol. Pupunta po tayo sa John chapter 1. Sa John chapter 1, sabi po dito sa aklat po ng John chapter 1 verses 1 to 5. Ito ang salitang nakapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang salita po ay nagkatawang tao. Babasahin po natin sa aklat po ng John chapter 1 verses 1 to 5. Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula pa ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ang salita ang pinagmumula ng buhay at ang buhay na ito'y ilaw dahil ito ang nagbibigay liwanag sa mga tao. Ang ilaw na ito'y nagliliwanag sa kadiliman at hindi ito nadaig ng kadiliman. Amen po. Yung salita na binabanggit ng Diyos o ng Panginoon ay siya mismo po, yung salita, siya mismo po. Yung salita ay nariyan na po, no? Nang pasimula, naroon na po tinatawag na salita. Kasama na siya ng Diyos. Sa simula pa'y kasama na siya ng Diyos, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Amen po. Ang salita ay Diyos. Ang katunayan po niyan, sa Kanya po talaga nagmula ang ating pong buhay. Pero dahil tayo mismo ang sumuway, no? Yung pinakaunang tao, si Adan at si Eva, nagkaroon po tayo ng kamatayan. Bumaba po ang Diyos, ang ating pong Panginoong Jesus upang hindi sa mga mabubuting tao, kundi sa ating pong mga kasalanan. Sa ating pong mga kasala, no? Yung mga kasalanan, katulad po natin. Bumaba ang Panginoon para tayo po iligtas, para tayo po bigyan ng buhay na walang hanggan. Sabi po dito sa verse 14, nagkatawang tao ang salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. Amen po. Nagkatawang taong salita ng Diyos at nakasama po ng mga apostol. No, meron pong eyewitness, no, nakasama ang Panginoon. Meron pong talagang nagpapatunay na yung salita, no, the Word of God ay nagkatawang tao. No, the Word became flesh and made His dwelling among us. No. Nagkatawang tao siya dahil ang mga tao po ay napalayo na po sa Diyos. Ngayon, ang pagkakatawang tao ng ating Panginoon sa Kristo ay yun po naging example kung paano po tayo mamuhay, kung paano po tayo sumunod sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan po na Kanya pong mga salita. Amin po. Huwag lang po natin pakainin ang ating physical na katawan. No? Huwag lang po natin pakainin ito ng mga pagkaing masasarap. No?
masarap kumain po ng masasarap na pagkain, lalo na po pagka-paborito po natin. No? Pero maging paborito din po natin na maging passion natin o dapat natin pong pahalagahan yung salita ng Diyos. No? Tayo pong mga Kristiyano ay dapat pinapalagahan po natin ang salita ng Diyos. Kasi yun po nagbago sa atin, no, ang salita ng Diyos. Yun po nagpaliwanag sa atin. Yun po nagliwanag sa atin nung tayo po ay nasa kadaliman pa. Yun po. Yung salita ng Diyos ay napakahiwaga, no. Yan po ang nagbago po sa atin. Nung nakain po natin yung salita ng Diyos, hindi po siya literal lang inunguya natin yung pagkain ng Diyos. Kumbaga, na-absorb natin sa ating pong spiritual po na pamumuhay. Naunawaan natin na napakahalaga na pinapakain po natin ating pong spiritual life. Amin po. Sabi po dito sa John 14:6. John 14:6. Dito na po tayo magtatapos. Sa John 14:6. Sa John 46, ako ang daan at katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Amen po. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Amen po. Ang Panginoon po ay daan, ang katotohanan, at ang buhay. Amen po. Ang Panginoon po natin po ang ating pong way, truth, and the life patungo po sa Ama. Amen po. Kung hindi po tayo mananampalataya sa Panginoon sa Kristo, kung wala po tayong relasyon sa Panginoon sa Kristo, ay wala po tayong ugnayan doon sa Ama. Hindi po tayo makakarating doon sa Ama. Hindi po tayo makakarating, no. Lahat ng ito ay binayayaan po tayo ng Panginoon. Ito po yung lahat po natin at ating pong natanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita ay nalaman natin na makasalanan tayo, nalaman natin na malayo na pala ako sa Diyos, no, dahil sa ating kasalanan. Amin po. Pagka hindi po natin pinapakain ng salita ng Diyos ang ating pong spiritual life, ay magiging malnourished na po ang ating pong spiritual. Kaya po natin physical, pagka hindi mo pinapakain ng mga healthy foods o kaya lagi po tayong kumakain ng mga bawal na pagkain. Alam natin po na lahat ng sobrang kinakain po natin ay hindi to maganda sa katawan natin, no. Lahat ng sobra na kinakain natin, lalo na po pagka yung mga mantika na pagkain, yung mga nakaka-high blood, nakaka-diabetic, no, nakakataas ng uric acid na pagkain ay hindi nakakatulong sa ating physical na katawan. Pero pagka ang salita ng Diyos po, kahit ang salita ng Diyos, kahit sumobra ka, no, kahit sumobra ka sa pakinig, walang limit ang salita ng Diyos. Kung kayo po ay na-inspire sa salita ng Diyos, ay wala pong limit ng salita ng Diyos. Maaring lagi ka na nagbabasa ng salita ng Diyos dahil nalaman mo na higit pa ito sa physical na pagkain natin pong kinakain. Napurin pong Panginoon, Jesus is the bread of life. Nag-offer po ating Panginoon ng buhay na walang hanggan na hindi kayang i-offer ng kinakain natin. No, ang kinakain po natin po ay maaring mapanis, maaring kakainin natin ito, magugutom tayo. Pero yung the bread of life, ang Panginoon sa Kristo, binibigay po sa atin ay buhay na walang hanggan kung tayo po ay may pananampalataya at lalapit sa Panginoon, magkaroon ng relasyon sa Kanya, ay alam natin na may buhay na walang hanggan tayo. Purihin po ang Panginoon.
tayo po ay manalangin. O aming Diyos, aming Amang nasa langit, purihin kayo. Dakila po kayo. Karapat-dapat po kayong parangalan. Salamat po, Diyos. Salamat po sa inyong bugtong na anak, aming Panginoon Kristo. Ang tinapay na nagbibigay buhay na siyang ibinigay niyo po sa amin. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Salamat po. Binigyan niyo po kami ng pag-asa. Pag-asang makalapit sa inyo dahil ang inyong bugtong na anak mismo ang siyang, hallelujah, ang siyang lumapit sa amin na mga makasalanan upang ilapit din po kami sa inyo. Tinuruan kami ng inyong bugtong na anak sa pamamagitan ng mga salita, na kanya pong mga salita na ipinahayag sa mga apostol. At itong mga salita, Panginoon, yung banal na salita niyo po, O Diyos, ay lumaganap na po sa buong mundo. Purihin kay Panginoon dahil ang salita niyo po ang siyang kailangan namin sa pong spiritual po na pamumuhay. Salamat po, O Diyos, dahil ang iyong salita, O Diyos, ay hindi po ito maglalaho. Maglalaho po, O Diyos, ang langit at ang lupa, ngunit ang iyong salita po, O Diyos, ay mananatili, magpakailan, kailan paman. Purihin kay Panginoon. Salamat po, O Diyos, aking pong mga kapatid na aking pong nakasama ngayong umagang ito, O Diyos, sa kanila pong pagpunta po sa baysambahan. Hallelujah. Patuloy nga po, Panginoon, sila, O Diyos, ay manabik sa pagtitipon, sa pagsamba sa inyo, sa pagbibigay po, O Diyos, pagpupuri. Hallelujah. Bigyan sila, O Diyos, ng kapanabikan sa pagpunta sa mga gawaing kayo lamang po ang tinataas, aming Panginoon Kristo. Hallelujah. Sa pagsamba namin, O Diyos, ngayong araw na ito, Panginoon, puspusin po kami ng iyong banal na Espiritu at lalo po kami, Panginoon, magsumikap sa pagsamba sa inyo, sa pagdalo sa mga gawaing ito, O Diyos. Purihin kay Panginoon, sa inyo po ang lahat ng pagdakila, pagsamba, lahat po ng parangal. In Jesus' name, Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon. God bless us all po. Bye po.